Senado na dapat sa kanila ibinigay ang kustodiya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo imbis na ipinaaresto ng korte sa Tarlac. Ayon naman sa Department of Justice, maling korte ang isinampahan ng reklamo ng ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung mga senador ang tatanungin, kumbinsido silang sa Senado dapat ibigay ang kustodiya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, yan ang ipinunto ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Anya, malinaw sa panuntunan ng Office of the Court Administrator ng Korte Suprema na dapat inihahain ang lahat ng kaso laban sa isang government official sa susunod na judicial region mula sa lugar kung saan siya nag-oopisina. Ibig sabihin, kung taga-Tarlac si Guo, hindi dapat sa Capas Regional Trial Court isinampa ang 2 counts ng graft laban sa dating alkalde. Kung susundin ang panuntunan, pasok dito ang Pangasinan, Nueva Vizcaya at sa Valenzuela sa Metro Manila na siyang pinakamalalapit na regional trial court na pwedeng ihain sana ang reklamo. Pero hindi pwede sa Pangasinan dahil nauugnay si Guo kay Sual Mayor Dong Kalugay. Masyado rin daw malayo kung sa Nueva Vizcaya. Kaya sabi ni Tolentino, dapat sa Valenzuela na lang sana isinampa ng ombudsman ang kaso kay Guo. Sinukat ko rin po yung pinakamalapit na makakatulong. Tinutulungan na natin lahat dito. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City, Metro Manila, which is 95 to 100 kilometers away from Capas. So pag titingnan po natin, as we speak, 2:20 p.m., iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. Nang maaresto si Alice Guo sa Indonesia, sa Senado siya dapat unang dadalhin dahil sa arrest order na inilabas noong July 13 matapos ilang beses na hindi dumalo sa mga pagdinig tungkol sa Pogo. Ito rin ang pinagbasehan ng otoridad para maaresto siya sa Indonesia. Pero ilang oras bago maiuwi si Guo sa bansa, naglabas naman ng arrest warrant ang Regional Trial Court sa Capas Tarlac, kaya siya dinala sa PNP Custodial Center. Paliwanag naman ng DILG, maaaring isinampa ng ombudsman ang kaso sa korte sa Tarlac dahil nasibak na bilang alkalde si Guo nang ihain ang reklamo. Kaya susulat daw sa Senator Risa Hontiveros sa Capas RTC Branch 109 at sa ombudsman para mas bigyang linaw kung kaninong kustodiya talaga dapat mapunta si Guo. Until we get some quick answers from those two good bodies na maaring gumabay sa atin. Otherwise, Ms. Alice will remain in PNP custody. Until this legal issue is decided, we will respect the judiciary. Kung Department of Justice naman ang tatanungin, malinaw na sa Sandigan Bayan dapat kinasuhan si Guo. Para nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman, i-file niya sa Tarlac kasi salary grade 30 si Alice Guo. And 26 and above dapat sa ombudsman na yan, tsaka Sandigan Bayan. Sa kabila nito, nanindigan naman ang abogado ng dating alkalde na dapat korte ang humawak sa kaso. Iginiit din nilang walang planong magpiyansa si Guo dahil mananatili rin naman daw siya sa kulungan. Although I agree that executive, judiciary, and legislative are co-equal now, pero with respect to the custody of criminal cases, courts will always have priority. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.